Araw pa lamang ay gising na si Mang Lito. Sa loob ng maliit nilang bahay na yari sa kahoy at yero, maririnig ang mahinang pag-ugong ng bentilador na tila nakikipaglaban sa init ng hangin. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang isipan ay nagsisimula na ang ingay ng mga alalahanin. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising ang kanyang asawa at anak. Kinuha niya ang kanyang lumang tuwalya at isinabit sa balikat. Sanay na ang kanyang katawan sa ganitong rutina. Isang buhay na umiikot sa pagitan ng kalsada at tahanan. Paglabas niya ng bahay, sumalubong ang malamig na simoy ng hangin. Sa di kalayuan, naroon ang kanyang jeep. Kupas na ang pintura, may ilang kalawang, ngunit matibay pa rin. Para kay Mang Lito, hindi lamang ito sasakyan. Ito ang kanyang kabuhayan, ang sandigan ng kanyang pamilya. Pinunasan niya ang manibela at bahagyang ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay agad ding nawala nang maalala niya ang presyo ng diesel. Isa na namang araw, bulong niya sa sarili. Bago bumiyahe, dumaan muna siya sa gasolinahan. Habang pinupuno ang tangke, napansin niyang muli na namang tumaas ang presyo. "Boss, nagmahal na naman?" tanong niya sa gasoline boy. "Oo nga po, Mang Lito. Halos araw-araw na lang po ang taas," sagot nito habang patuloy sa paglalagay ng diesel. Tahimik na tumango si Mang Lito. Hindi na bago sa kanya ang balitang iyon, ngunit bawat pagtaas ay tila may kasamang bigat na hindi niya kayang ilagay sa salita. Nang matapos, tiningnan niya ang resibo. Napabuntong hininga siya. Dati, sapat na ang kinikita niya para sa gasolina, pagkain, at kaunting ipon. Ngayon halos pambayad na lamang ng krudo ang kanyang kita. Sumakay siya sa kanyang jeep at pinaandar ito. Ang makina ay umungol, tila sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Habang bumibiyahe siya sa kanyang ruta, unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag ang kalangitan. Ilang pasahero ang sumakay, isang estudyante, isang tindera, at isang matandang lalaki. "Bayad po," sabi ng estudyante. Tinanggap ni Mang Lito ang bayad at ngumiti ng bahagya. Ngunit sa kanyang isipan, mabilis niyang kinukwenta kung sapat ba ang kanyang kikitain sa araw na iyon. Sa bawat sakay at baba ng pasahero, patuloy niyang iniisip ang gastusin, diesel, pagkain, kuryente, tubig, at ang baon ng kanyang anak. Maya-maya, napansin niyang kakaunti ang sumasakay. Dati, puno ang kanyang jeep tuwing umaga. Ngayon, may mga pagkakataong kalahati lang ang laman. May mga pasaherong nagsasalita tungkol sa pagtaas ng pamasahe, habang ang iba naman ay nagrereklamo sa mahal ng bilihin. "Ang hirap na talaga ng buhay ngayon," sabi ng tindera. Tahimik lang si Mang Lito. Hindi niya kailangang magsalita. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Bandang tanghali, huminto siya sa isang maliit na karinderya. Umorder siya ng simpleng ulam at kanin. Habang kumakain, tinitingnan niya ang kanyang mga kamay. Magaspang, puno ng marka ng hirap at taon ng pagtatrabaho. Naalala niya ang mga panahong mas maayos ang kita. Nakakabili pa siya ng pasalubong para sa kanyang anak. Nakakapag-ipon kahit papaano. Ngayon, kahit simpleng pangangailangan ay nagiging problema. Pagkatapos kumain, bumalik siya sa kanyang jeep. Ngunit bago pa man siya makaalis, napansin niya ang isang batang nakatayo sa gilid ng kalsada. Mukhang nag-aabang ito ng masasakyan, ngunit walang humihinto. "Halika, sakay ka," tawag ni Mang Lito. Ngumiti ang bata at agad na sumakay. "Salamat po, Manong," sabi nito. "Walang anuman," sagot ni Mang Lito. Sa sandaling iyon, kahit papaano ay nakaramdam siya ng gaan sa puso.
Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, may kakayahan pa rin siyang tumulong. Ngunit ang gaan na iyon ay panandalian lamang. Sa paglipas ng oras, muling bumalik ang realidad. Mababa ang kita, mataas ang gastos at walang katiyakan ang bukas. Pagsapit ng gabi, umuwi si Mang Lito na pagod at tahimik. Binilang niya ang kanyang kinita, hindi ito sapat. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa. "Kumusta ang biyahe?" tanong nito. Sandaling natigil si Mang Lito bago sumagot. "Ayos lang," mahinang tugon niya. Ngunit alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Lumapit ang kanyang anak at yumakap sa kanya. "Tay, may pasalubong ka po?" tanong nito. Napangiti si Mang Lito, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Bukas na lang anak," sabi niya. Tumango ang bata at ngumiti, tila walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyon. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Mang Lito, hindi siya agad nakatulog. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga numero, kita, gastos, utang. Ngunit higit sa lahat, iniisip niya kung paano niya mapapanatili ang kanyang pamilya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng diesel. Sa dilim ng gabi, tahimik niyang binitawan ang isang tanong. Hanggang kailan? Maaga pa lamang ay muling bumangon si Mang Lito, ngunit kakaiba ang pakiramdam niya sa umagang iyon. Hindi tulad ng dati na kahit pagod ay may lakas siyang bumangon. Ngayon ay tila mabigat ang bawat galaw ng kanyang katawan. Ang simpleng pagtayo ay parang may dalang alalahanin na hindi niya maipaliwanag. Sa tabi niya ay mahimbing na natutulog ang kanyang asawa at anak. Sandali niya itong pinagmasdan at sa kanyang mga mata ay makikita ang tahimik na pangako. Anumang mangyari, kailangan niyang magpatuloy. Tahimik siyang nagbihis at lumabas ng bahay. Madilim pa ang kalangitan at ang tanging liwanag ay mula sa iilang poste ng ilaw sa kalsada. Tulad ng nakasanayan, lumapit siya sa kanyang jeep at sinubukang paandarin ito. Ngunit bago pa man siya makaalis, napahinto siya. Nakatitig siya sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang kinuha ang laman nito, ilang pirasong barya at kulubot na papel na pera, hindi sapat. Alam niyang hindi iyon kakasya para sa buong araw na krudo. Napabuntong hininga siya. Paano na naman ito? Bulong niya sa sarili. Sa halip na dumiretso sa gasolinahan, naupo muna siya sa loob ng jeep. Nakahawak ang kanyang dalawang kamay sa manibela, ngunit hindi pa niya ito pinaandar. Sa sandaling iyon, tila mas malinaw ang kanyang sitwasyon kaysa dati. Hindi na sapat ang kanyang kinikita upang mapanatili ang kanyang hanapbuhay. Maya-maya, napilitan siyang pumunta sa gasolinahan kahit kulang ang kanyang pera. "Magkano, boss?" tanong ng gasoline boy. "Pakilagay na lang kung magkano to," sagot ni Mang Lito habang iniabot ang pera. Tumango ang gasoline boy at sinimulan ang paglalagay ng diesel. Hindi na puno ang tangke, malayo pa sa dati. Habang pinagmamasdan niya ito, tila may kumukurot sa kanyang dibdib. Ang dating punong tangke na nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa ay napalitan ng pangamba. "Ingatan niyo na lang po, Mang Lito," sabi ng gasoline boy. "Oo," maikling tugon niya. Muling pinaandar ni Mang Lito ang jeep at nagsimula ng biyahe. Ngunit ngayon, bawat apak niya sa silinyador ay may kasamang pag-aalala. Kailangan niyang tipirin ang krudo, bawat litro ay mahalaga. Sa unang oras ng kanyang biyahe, kakaunti lamang ang sumakay. May ilang estudyante at manggagawa, ngunit hindi ito sapat upang mabawi ang kanyang gastos. "Manong, pwede po bang bawasan ang bayad?" tanong ng isang pasahero. Napatingin si Mang Lito sa salamin.
Pasensya na, Hija. Mahirap na rin po kasi ngayon. Mahinahon niyang sagot. Tumango ang pasahero, ngunit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang siya ang nahihirapan, lahat ay apektado. Habang tumatakbo ang oras, unti-unting umiinit ang araw. Kasabay nito, mas lalong umiinit ang kanyang pag-aalala. Bandang tanghali, muli siyang huminto sa parehong karinderya. Ngunit sa pagkakataong ito, matagal siyang nakatayo bago umorder. Isang kanin na lang po, sabi niya. Wala po kayong ulam? Tanong ng tindera. Sa susunod na lang po, sagot niya na may pilit na ngiti. Umupo siya sa isang sulok at tahimik na kumain. Bawat subo ay tila mas mabigat kaysa dati. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa kanyang pamilya. Pagkatapos kumain, bumalik siya sa kanyang jeep at nagpatuloy sa biyahe. Ngunit habang papalipas ang hapon, napansin niyang mas lalo pang kumakaunti ang pasahero. Ang iba ay tila nagtitipid, ang iba na may naghahanap ng ibang paraan ng transportasyon. Sa isang sandali, napahinto siya sa gilid ng kalsada. Pinatay niya ang makina. Tahimik siyang naupo. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, hindi siya nagmamadali. Hindi siya nag-iisip ng susunod na sakay. Hindi siya nagkukwenta. Sa halip, pinakinggan niya ang katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat. Ang gastusin, ang kakulangan, ang kinabukasan. Bigla niyang naalala ang kanyang anak. Ang tanong nito kagabi, Tay, may baon po ba ako bukas? Napapikit si Mang Lito. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng pagiging ama. Hindi lamang ito tungkol sa pagmamaneho o paghahanap buhay. Ito ay tungkol sa kakayahang magbigay, magtaguyod at magprotekta. At sa unang pagkakataon, kinailangan niyang harapin ang isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Paano kung hindi na sapat ang pagiging jeepney driver? Muling binuhay ni Mang Lito ang makina. Ngunit iba na ang kanyang pakiramdam. Ang bawat biyahe ay hindi na lamang para kumita. Ito ay tila paghahanap ng sagot sa isang mas malaking problema. Pagsapit ng gabi, muli siyang umuwi na pagod at tahimik. Mas kaunti ang kanyang kinita kaysa kahapon. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa na may halong pag-aalala sa mukha. Lito, kulang na ang bigas natin, mahinang sabi nito. Hindi agad nakasagot si Mang Lito. Dahan-dahan siyang umupo. At sa katahimikan ng gabing iyon, unti-unting naging malinaw sa kanya. Hindi na sapat ang pag-asa lamang. Kailangan na niyang gumawa ng desisyon. Kinabukasan, mas maaga pang nagising si Mang Lito kaysa sa nakasanayan. Hindi dahil sa lakas ng loob, kundi dahil sa bigat ng kanyang iniisip. Halos hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang asawa at ang kakulangan sa kanilang tahanan. Tahimik siyang bumangon at naupo sa gilid ng kama. Saglit niyang pinagmasdan ng kanyang anak na mahimbing pa ring natutulog. Sa murang edad nito, dapat ay wala itong iniintinding problema. Ngunit alam ni Mang Lito na unti-unti na itong naaapektuhan ng kanilang sitwasyon. Tumayo siya at lumabas ng bahay nang hindi nag-aalmusal. Sa labas, tila mas malamig ang hangin kaysa dati. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang bigat na kanyang nararamdaman. Lumapit siya sa kanyang jeep at sandaling huminto. Hinaplos niya ang gilid nito. Ilang taon na rin tayo, ah? Mahina niyang sabi. Tila kinakausap ang sasakyan. Marami na silang pinagdaanan. Ulan, init, sira, at pagod. Ngunit ngayon,
Hindi niya maiwasang isipin kung hanggang kailan pa nila kakayanin. Pinaandar niya ang makina, ngunit hindi agad umalis. Sa halip, tumitig siya sa harap, sa kalsadang matagal na niyang binabagtas. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung saan siya patungo. Sa kanyang pagbiyahe, mas naging mapagmasid si Mang Lito. Napansin niyang may ilang jeepney driver na hindi na bumabiyahe. Ang iba naman ay nakaparada lamang sa gilid ng terminal, tila naghihintay ng himala. Huminto siya sa isang terminal kung saan naroon ang ilan niyang kasamahan. "Lito!" tawag ni Bert, kapwa niya driver. Lumapit siya rito. "Kumusta na biyahe mo?" tanong ni Bert. "Ganon pa rin. Kulang," sagot ni Mang Lito. Napabuntong hininga si Bert. "Ako nga, 2 araw na hindi bumabiyahe. Lugi lang," sabi nito. "Talaga?" "Oo, yung kinikita diretso lang sa diesel. Wala nang natitira." Tahimik si Mang Lito. Hindi na bago sa kanya ang sitwasyon, ngunit iba pa rin kapag naririnig niya ito mula sa iba. "May balak ka ba?" tanong ni Bert. Napaisip siya. "Iyon nga ang hindi ko alam," sagot niya. Sandaling natahimik ang dalawa. "May narinig ako," muli nitong sabi. "May trabaho raw sa construction sa bayan. Hindi kalakihan ang sahod, pero sigurado." Napatingin si Mang Lito. Construction. Hindi iyon ang buhay na nakasanayan niya. Mula pa noon, jeepney driver na siya. Sa kalsada siya nasanay. Sa manibela siya naging bihasa. Ngunit ngayon, tila hindi na sapat ang nakasanayan. "Pag-iisipan ko," sagot niya. Nagpatuloy si Mang Lito sa kanyang biyahe, ngunit hindi na siya mapakali. Ang sinabi ni Bert ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Habang nagmamaneho, napansin niyang may mga bagong sasakyan sa kalsada. Mas moderno, mas mabilis, at tila mas pinipili ng mga pasahero. Unti-unti, naramdaman niya ang pagbabago. Hindi lamang presyo ng diesel ang kalaban niya, pati ang panahon. Bandang tanghali, muli siyang huminto sa karinderya. Ngunit ngayon, hindi lamang siya ang tahimik, pati ang paligid ay tila mabigat. Umorder siya ng mura, ngunit sapat upang may lakas siyang magpatuloy. Habang kumakain, napansin niyang may 2 lalaking nag-uusap sa kabilang mesa. "Mas okay na siguro mag-abroad," sabi ng isa. "Oo nga, wala nang pag-asa dito," sagot ng kasama nito. Hindi niya sinasadyang marinig, ngunit tumimo ang mga salita sa kanyang isip. Wala nang pag-asa. Napayuko si Mang Lito. "Meron pa," bulong niya sa sarili kahit hindi siya sigurado. Pagsapit ng hapon, mas lalong humina ang biyahe. Ilang beses siyang napahinto, umaasang may sasakay. Ngunit kadalasan, wala. Sa isang pagkakataon, pinatay niya ang makina at bumaba ng jeep. Tumingala siya sa langit. Maliwanag ang araw, ngunit tila walang kasiguraduhan ang kanyang bukas. "Hanggang kailan ko pa ito kakayanin?" tanong niya sa sarili. Pag-uwi niya sa gabi, mas mabigat ang kanyang pakiramdam kaysa dati. Tahimik ang bahay. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang asawa na nagbibilang ng natitirang pera. Napatingin ito sa kanya. "Kumusta?" tanong nito. Umupo si Mang Lito sa harap nito. "Kulang na naman," sagot niya. Tahimik silang dalawa. Walang sigawan, walang sumbatan. Tanging katahimikan na puno ng pangamba. "Mang Lito," mahinang sabi ng kanyang asawa, "kailangan na siguro nating mag-isip ng ibang paraan." Hindi agad sumagot si Mang Lito.
Alam niyang tama ito. Ngunit ang pagtanggap ay hindi madali. Ang pagbitaw sa isang bagay na matagal mo nang kinapitan ay parang pagbitaw sa isang bahagi ng sarili mo. May nagsabi sa akin kanina, unti-unti niyang sabi, may trabaho raw sa construction. Napatingin ang kanyang asawa. Sigurado ka ba? Hindi pa, sagot niya. Pero, baka iyon na lang ang paraan. Lumapit ang kanyang anak at yumakap sa kanya. Tay, sasama po ako sa inyo bukas? Inosenteng tanong nito. Napangiti si Mang Lito ngunit may halong sakit. Hindi muna anak, mag-aaral ka. Tumango ang bata. Sa gabing iyon, mas malinaw ang isang bagay sa isip ni Mang Lito. Ang buhay ay hindi laging nananatili sa dati nitong anyo. Minsan, kailangan mong magbago. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit hindi ka handa. Habang nakahiga siya, tahimik niyang tinitigan ang kisame. At sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya nagtatanong. Unti-unti, nagsisimula na siyang magdesisyon. Hindi na muling nakatulog si Mang Lito ng gabing iyon. Habang nakahiga, ramdam niya ang bigat ng bawat segundo. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Ang pakiramdam na wala siyang kasiguraduhan sa darating na araw. Pagsikat ng araw, agad siyang bumangon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumiretso sa kanyang jeep. Sa halip, naupo muna siya sa isang lumang bangko sa labas ng kanilang bahay. Tahimik niyang pinagmamasdan ang paligid, ang mga kapitbahay na nagsisimula na ring gumising, ang mga batang naglalakad papasok sa eskwela, at ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan. Ito ang mundong nakasanayan niya. Ngunit ngayon, kailangan niyang harapin ang posibilidad na magbago ang lahat. Lumabas ang kanyang asawa at tahimik na umupo sa tabi niya. Magbabiyahe ka ba ngayon? Tanong nito. Sandaling natahimik si Mang Lito. Hindi muna, sagot niya. Napatingin ang kanyang asawa sa kanya, tila naghihintay ng karugtong. Pupuntahan ko yung sinasabi ni Bert, yung trabaho sa construction, dagdag niya. Hindi agad nagsalita ang kanyang asawa, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang halo-halong emosyon, pag-aalala, pag-asa, at takot. Sigurado ka na ba? Tanong nito. Huminga ng malalim si Mang Lito. Hindi pa, pero kailangan ko nang subukan. Tumango ang kanyang asawa. Kung saan ka sa tingin mo makakabuti, susuportahan kita. Sa simpleng mga salitang iyon, nakaramdam si Mang Lito ng kakaibang lakas. Hindi man malinaw ang kanyang tatahakin, alam niyang hindi siya nag-iisa. Pagkatapos maghanda, iniwan niya muna ang kanyang jeep sa tabi ng bahay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya ito gagamitin sa kanyang paglabas. Habang naglalakad siya papunta sa bayan, ramdam niya ang bawat hakbang. Hindi ito tulad ng dati na dire-diretso ang kanyang biyahe. Ngayon, bawat galaw ay may kasamang pag-iisip. Pagdating niya sa lugar na tinutukoy ni Bert, nakita niya ang ilang lalaking nakasuot ng helmet at uniforme. May mga bakal, semento, at kahoy na nakakalat sa paligid. Ito ang mundo ng construction, malayo sa kalsadang kanyang kinagisnan. Lumapit siya sa isang lalaking tila namamahala. Magandang umaga po, bati niya. Naghahanap po sana ako ng trabaho. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. May experience ka na ba sa construction? Tanong nito. Napakamot si Mang Lito sa ulo. Wala po, pero handa akong matuto. Sandaling natahimik ang lalaki, tila pinag-iisipan ang kanyang sagot. Kailangan namin ng helper, sabi nito. Hindi kalakihan ang sahod at mabigat ang trabaho. Kaya mo ba?
Hindi agad sumagot si Mang Lito. Sa kanyang isipan, bumalik ang larawan ng kanyang jeep, ang manibela, ang kalsada, ang buhay na nakasanayan niya. Ngunit kasabay nito, naalala niya ang kanyang pamilya, ang kakulangan, ang pangangailangan. Kaya ko po, matatag niyang sagot. Tumango ang lalaki. Sige, magsimula ka bukas. Habang pauwi si Mang Lito, hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. May kaunting takot, may halong pangamba. Ngunit may kasama ring pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, tila may bagong pintong bumukas sa kanyang buhay. Pagdating niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang asawa. Ano ang nangyari? Tanong nito. Ngumiti si Mang Lito, isang ngiti na matagal na niyang hindi na ipapakita. May trabaho na ako, sabi niya. Nanlaki ang mata ng kanyang asawa. Talaga? Tumango siya. Sa construction, magsisimula ako bukas. Hindi napigilan ng kanyang asawa ang mapangiti kahit may bahid ng pag-aalala. Salamat naman, sabi nito. Lumapit ang kanilang anak. Tay, hindi ka na magje-jeep? Tanong nito. Napatingin si Mang Lito sa kanyang anak. Hindi siya agad nakasagot. Magje-jeep pa rin ako, pero hindi muna araw-araw, sagot niya. Hindi niya kayang bitawan agad ang kanyang jeep. Hindi pa. Kinagabihan, lumabas si Mang Lito at lumapit sa kanyang jeep. Tahimik niyang hinaplos ang manibela. Ibang laban naman tayo bukas, mahina niyang sabi. Sa kanyang puso, alam niyang ito ang simula ng pagbabago. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin nito. Ngunit handa na siyang harapin ito. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakatayo si Mang Lito, isang lalaking nahaharap sa bagong yugto ng kanyang buhay. At sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya nagtitiis. Siya ay kumikilos. Dumating ang umaga na may kakaibang pakiramdam para kay Mang Lito. Hindi ito ang karaniwang umaga ng isang jeepney driver na agad hahawak sa manibela at magbibilang ng pasahero. Sa halip, ito ang simula ng isang bagong landas. Isang landas na hindi niya kabisado. Maaga siyang nagising, ngunit sandali muna siyang naupo sa gilid ng kama. Tahimik niyang pinagmasdan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nasanay sa pagmamaneho, sa paghawak ng manibela, sa pag-abot ng bayad ng pasahero. Magagamit pa kaya kayo sa ibang paraan? Bulong niya sa sarili. Tumayo siya at naghanda. Simpleng damit lamang, lumang t-shirt at pantalon. Wala siyang uniforme, wala ring kasiguraduhan, ngunit dala niya ang matibay na loob. Paglabas niya ng bahay, napatingin siya sa kanyang jeep. Nakatigil ito, tahimik, tila naghihintay. Ngunit ngayon, hindi niya ito gagamitin. Pagdating niya sa construction site, sinalubong siya ng ingay ng bakal, martilyo at makina. Ibang-iba ito sa tunog ng kalsada na kanyang nakasanayan. Lito, dito ka, tawag ng foreman. Lumapit siya at agad na binigyan ng gawain. Magbuhat ka muna ng hollow blocks, ilipat mo doon sa kabila. Tumango si Mang Lito. Sa unang buhat pa lamang, agad niyang naramdaman ang bigat. Hindi ito tulad ng pagmamaneho. Ito ay pisikal na trabaho, nangangailangan ng lakas at tibay. Isa-isa niyang binuhat ang mga hollow blocks. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pagod. Sa bawat pawis na tumulo, mas lalo niyang naramdaman ang hirap. Ngunit hindi siya tumigil. Lumipas ang ilang oras at tila hindi bumabagal ang oras. Ang araw ay mataas na sa langit at ang init ay tila dumadagdag sa bigat ng kanyang trabaho. Pahinga muna, sigaw ng isa sa mga kasama.
Agad na umupo si Mang Lito sa isang sulok. Humihingal siya, pawis na pawis, at tila nangangalay ang buong katawan. Lumapit sa kanya ang isang manggagawa. "Baguhan ka?" tanong nito. "Oo," sagot ni Mang Lito. "Sanay ka ba sa ganitong trabaho?" Umiling siya. "Jeepney driver ako dati." Tumango ang lalaki. Kaya pala, mahirap talaga sa umpisa." Ngumiti si Mang Lito kahit pagod. "Kailangan sabi niya. Pagkatapos ng maikling pahinga, muli silang nagtrabaho. Ngunit habang tumatagal ang araw, mas lalong bumibigat ang kanyang katawan. Ang kanyang likod ay sumasakit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang mga paa ay tila hindi na kayang gumalaw. Sa isang sandali, napahinto siya. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. May mga gasgas, may dumi, at may pagod na hindi niya maitatago. Naalala niya ang kanyang jeep, ang manibela, ang mas pamilyar na pagod. "Mas kaya ko pa pala iyon," bulong niya sa sarili. Ngunit agad niyang inalis ang pag-iisip na iyon. Hindi na siya pwedeng umatras. Pagsapit ng hapon, natapos ang kanilang trabaho. Halos hindi makalakad si Mang Lito sa sobrang pagod. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng tagumpay, kahit maliit. Lumapit ang foreman sa kanya. "Ayos ka naman," sabi nito. "Balik ka bukas." Tumango si Mang Lito. "Salamat po." Habang pauwi siya, mabagal ang kanyang hakbang. Hindi dahil sa gusto niyang magtagal, kundi dahil sa hindi na kaya ng kanyang katawan ang bilis. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam niya ang isang bagay. Hindi siya sumuko. Pagdating niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang anak. "Tay!" Masayang sigaw nito. Ngunit nang makita siya ng kanyang asawa, napahinto ito. "Napagod ka," sabi nito. Ngumiti si Mang Lito. "Okay lang," sagot niya. Umupo siya at inilabas ang kanyang kinita sa unang araw. Hindi ito kalakihan, ngunit sapat upang makabili ng pagkain. Mas malaki kaysa sa kinita niya sa ilang araw ng pagbiyahe. Tahimik silang nagkatinginan ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, may kaunting ginhawa. Habang kumakain sila, tahimik si Mang Lito. Pagkatapos, lumabas siya ng bahay at muling lumapit sa kanyang jeep. Hinawakan niya ang manibela. "Hindi pa kita iiwan," mahina niyang sabi. Sa kanyang puso, alam niyang may bagong direksyon na ang kanyang buhay. Ngunit may bahagi pa rin sa kanya ang hindi handang magpaalam. Sa gabing iyon, kahit pagod na pagod ang kanyang katawan, mas mabilis siyang nakatulog. Hindi dahil sa wala na siyang problema, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may ginagawa na siyang hakbang patungo sa pagbabago. Lumipas ang ilang araw at unti-unting nasasanay si Mang Lito sa kanyang bagong trabaho. Hindi na gaanong bago sa kanya ang bigat ng hollow blocks, ang init ng araw, at ang ingay ng construction site. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay naging madali na ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nararamdaman ni Mang Lito ang pagod, isang uri ng pagod na hindi lamang sa katawan, kundi pati sa isip. Maaga siyang pumapasok at gabi na kung umuwi. Halos wala na siyang oras para sa kanyang pamilya at mas lalo na para sa kanyang jeep. Isang umaga, habang naghahanda siya, napansin niyang tila nananakit ang kanyang likod ng higit sa dati. "Lito, baka kailangan mo munang magpahinga," sabi ng kanyang asawa. Umiling siya. "Hindi pwede.
Kailangan ko to, sagot niya. Alam niyang bawat araw na hindi siya papasok ay katumbas ng nawawalang kita. Isang bagay na hindi na niya kayang ipagsapalaran. Sa construction site, mas mabigat ang trabaho sa araw na iyon. May bagong bahagi ng proyekto na kailangang tapusin agad. Bilisan natin, sigaw ng foreman. Mas dumoble ang gawain. Buhat dito, halo doon, akyat dito, halos walang pahinga. Habang nagtatrabaho, ramdam ni Mang Lito ang paninikip ng kanyang likod. Sa bawat buhat, tila may kumikirot na sakit. Ngunit hindi siya tumigil. Konti na lang, bulong niya sa sarili. Bandang tanghali, naupo siya sa gilid at bahagyang yumuko. Napansin siya ng isa sa kanyang kasama. Okay ka lang? Tanong nito. Okay lang, sagot niya, kahit hindi. Magpahinga ka muna, baka mapano ka. Ngunit umiling si Mang Lito. Sayang ang oras, sabi niya. Sa kanyang isip, bawat minuto ay may katumbas na halaga. Ngunit habang tumatagal ang araw, mas lalong lumalala ang kanyang nararamdaman. Sa isang buhat, bigla siyang napahinto. Napangiwi siya sa sakit. Napabitaw siya sa hawak niyang hollow block. Agad siyang inalalayan ng kanyang mga kasama. Lito, ano nangyari? Tanong ng isa. Napahawak siya sa kanyang likod. Parang hindi ko na kaya, mahina niyang sabi. Dinala siya sa isang lilim at pinaupo. Lumapit ang foreman. Sabi ko na dahan-dahan lang, sabi nito. Hindi makapagsalita si Mang Lito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang limitasyon ng kanyang katawan. Hindi siya bata. At ang trabahong pinasok niya ay hindi biro. Hindi na siya pinayagang magtrabaho sa natitirang oras ng araw. Tahimik siyang naupo, pinagmamasdan ng kanyang mga kasamahan na patuloy sa pagtatrabaho. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang isipan ang kanyang jeep. Ang buhay na hindi gaanong mabigat sa katawan. Ang mundong mas kilala niya. Baka hindi talaga ito para sa akin, bulong niya. Pag-uwi niya, mabagal ang kanyang hakbang. Halos hindi siya makatayo ng tuwid. Pagpasok niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang asawa. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong nito. Nasobrahan lang, sagot niya. Pinahiga siya nito at nilagyan ng mainit na tuwalya ang kanyang likod. Tahimik lang si Mang Lito, nakatitig sa kisame. Hindi siya sanay na ganito, mahina, pagod at tila walang magawa. Lumapit ang kanyang anak at umupo sa tabi niya. Tay, okay ka lang po? Tanong nito. Ngumiti siya ng pilit. Oo anak, sagot niya. Ngunit sa kanyang puso hindi siya sigurado. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Hindi dahil sa sakit ng katawan lamang, kundi dahil sa tanong na muli na namang bumabalik. Kaya ko pa ba ito? Kung titigil siya, babalik siya sa jeep, sa mababang kita, sa mahal na diesel. Kung magpapatuloy siya, maaaring masira ang kanyang katawan. Sa gitna ng dalawang mahirap na pagpipilian, wala siyang malinaw na sagot. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng bahay. Lumapit siya sa kanyang jeep. Tahimik itong nakaparada, tila naghihintay. Hinawakan niya ang manibela. Ikaw, kaya mo pa ba akong buhayin? Bulong niya. Sa katahimikan ng gabi, walang sumagot. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang pumili. Hindi na pwedeng manatili sa gitna. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakatayo si Mang Lito, pagod, sugatan at nag-iisip. At sa pagkakataong ito, ang laban ay hindi lamang para sa kita,
kundi para sa kanyang kakayahang magpatuloy. Sumikat ang araw na may dalang katahimikan sa loob ng tahanan ni Mang Lito. Hindi siya agad bumangon. Nakahiga lamang siya, nakatingin sa kisame habang ramdam pa rin ang kirot sa kanyang likod. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw na pagtatrabaho sa construction, hindi niya pinilit ang kanyang sarili na tumayo agad. "Lito, magpapahinga ka muna ngayon," mariing sabi ng kanyang asawa habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na kape sa tabi niya. Tumingin si Mang Lito sa kanya. "Hindi pwede," sagot niya. "Kailangan natin ng kita." "Pero hindi ka na makagalaw ng maayos," tugon ng kanyang asawa. Sandaling natahimik si Mang Lito. Alam niyang tama ito. Ngunit ang katotohanang iyon ay hindi nagpapagaan ng kanyang sitwasyon. Dahan-dahan siyang bumangon kahit may kirot. At sa sandaling iyon, nagpasya siya. Lumabas siya ng bahay at diretsong lumapit sa kanyang jeep. Matagal niya itong tinitigan. Hindi niya akalaing babalik siya rito ng ganito kabilis. Hinawakan niya ang manibela at sa paghawak na iyon, tila may bumalik na pamilyar na pakiramdam. Isang uri ng kapanatagan na matagal niyang hinanap. "Ito muna ulit," mahina niyang sabi. Pinaandar niya ang jeep. Sa unang andar ng makina, tila may muling nabuhay. Hindi lamang ang sasakyan, kundi pati ang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nanahimik. Unti-unti siyang bumalik sa kanyang ruta. Hindi pa siya tuluyang magaling, ngunit mas kaya niyang kontrolin ang kanyang galaw kumpara sa mabigat na trabaho sa construction. Sa unang sakay ng pasahero, muling narinig ni Mang Lito ang pamilyar na mga salita. "Bayad po." At sa simpleng sandaling iyon, may bumalik na kakaibang ginhawa sa kanyang puso. Habang nagpapatuloy ang kanyang biyahe, napansin niyang may ilang bagay na nagbago. Mas kaunti pa rin ang pasahero. Mas mahal pa rin ang diesel. Ngunit mas malinaw na sa kanya ngayon ang kanyang sitwasyon. Hindi niya kayang umasa lamang sa isang paraan. Kailangan niyang maging mas matalino. Bandang tanghali, huminto siya sa isang terminal kung saan naroon muli ang ilan niyang kasamahan. "Lito, akala ko nasa construction ka na," bati ni Bert. Ngumiti siya ng bahagya. "Sinubukan ko, pero hindi kinaya ng katawan ko," sagot niya. Tumango si Bert. Ganyan talaga. Hindi biro doon. Umupo si Mang Lito sa tabi nila. "Pero hindi rin pwede na ganito na lang," dagdag niya. Napatingin sa kanya ang kanyang mga kasama. "Ano ang plano mo?" tanong ng isa. Sandaling nag-isip si Mang Lito. "Magbabiyahe pa rin ako, pero pipiliin ko yung oras na maraming pasahero," sabi niya. "Paano yung ibang oras?" tanong ni Bert. "Maghahanap ako ng ibang pagkakakitaan kahit maliit lang." Sa unang pagkakataon, hindi lamang siya umaasa, nagpaplano na siya. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagpatuloy si Mang Lito sa kanyang biyahe. Sinunod niya ang kanyang bagong diskarte. Nag-antay siya sa mga oras na maraming pasahero tulad ng uwian ng mga estudyante at manggagawa. Unti-unti, napansin niyang mas napupuno ang kanyang jeep sa mga oras na iyon. Hindi pa rin sapat, ngunit mas maayos kaysa dati. Pagsapit ng hapon, nakaramdam siya ng pagod, ngunit hindi tulad ng dati na tila hindi na niya kaya. Ang pagod na ito ay pamilyar, at kahit papaano, mas kaya niyang dalhin. Pag-uwi niya sa bahay, may kaunting saya sa kanyang mukha. "Kumusta?" tanong ng kanyang asawa. "Mas okay ngayon," sagot niya. Ipinakita niya ang kanyang kinita. Hindi ito kalakihan,
ngunit hindi rin kasing baba ng mga nakaraang araw. Tumango ang kanyang asawa. May pag-asa pa, sabi nito. Lumapit ang kanyang anak. Tay, nag-jeep ka ulit? Tanong nito. Oo, sagot niya. Pero hindi lang iyon ang gagawin ko. Kinagabihan, muling lumabas si Mang Lito at lumapit sa kanyang jeep. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pakiramdam. Hindi na ito simbolo ng kanyang problema, kundi bahagi ng kanyang solusyon. Sa ilalim ng tahimik na gabi, napangiti si Mang Lito. Hindi pa tapos ang kanyang laban. Ngunit sa wakas, natutunan niyang hindi kailangang pumili sa pagitan ng dalawang mahirap na landas. Maaari siyang gumawa ng sarili niyang paraan. At sa simpleng desisyong iyon, nagsimula ang isang bagong pag-asa. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Mang Lito sa kanyang oras at lakas. Hindi na siya bumibiyahe ng tuloy-tuloy mula umaga hanggang gabi. Sa halip, pinipili niya ang mga oras na maraming pasahero, umaga at hapon, at sa pagitan nito ay naghahanap siya ng ibang paraan upang kumita. Ngunit hindi madali ang paghahanap ng panibagong pagkakakitaan. Isang umaga, matapos ang kanyang unang biyahe, napansin niya ang isang matandang lalaki sa gilid ng palengke na nagtitinda ng gulay. Boss, tulong ka muna, tawag nito sa kanya. Lumapit si Mang Lito. Magbubuhat lang ng mga paninda papunta doon sa pwesto, paliwanag ng matanda. Tumango siya. Kahit hindi kalakihan ang bayad, tinanggap niya ang trabaho. Isa-isa niyang binuhat ang mga sako ng gulay. Hindi ito gaanong kabigat kumpara sa construction, ngunit sapat upang kumita ng dagdag. Pagkatapos, iniabot ng matanda ang kanyang bayad. Salamat, iho, sabi nito. Ngumiti si Mang Lito. Sa simpleng halagang iyon, may kakaibang saya siyang naramdaman, hindi dahil sa laki ng kita, kundi dahil sa pagkakataong may nadagdag sa kanyang kinikita. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng kanyang rutina ang pagtulong sa palengke tuwing tanghali. Minsan, nagbubuhat siya. Minsan, tumutulong magbantay ng paninda. Kahit papaano, nagkaroon siya ng karagdagang pagkakakitaan. Unti-unti, napansin niyang mas nagiging maayos ang kanyang araw. Hindi pa rin sapat ang lahat, ngunit hindi na rin siya tulad ng dati na halos walang natitira. Isang hapon, habang naghihintay siya ng pasahero, napansin niya ang isang babae na may dalang maraming bayong. Manong, pwede po bang pakiusap? Ihatid niyo po ako hanggang kanto lang, sabi nito. Napatingin si Mang Lito sa dami ng dala nito. Sige, sakay ka, sagot niya. Habang bumibiyahe, napansin niyang tila hirap ang babae sa pagbitbit ng mga paninda. Ano po ba yung mga dala niyo? Tanong niya. Mga ulam po. Nagluluto ako at nagbebenta sa mga kapitbahay, sagot nito. Napaisip si Mang Lito. Pagkababa ng babae, nagpasalamat ito at nagbigay ng bayad na higit pa sa inaasahan niya. Salamat po, Manong. Malaking tulong po, sabi nito. Habang nagpapatuloy siya sa pagmamaneho, hindi mawala sa kanyang isip ang nakita at narinig. Pagbebenta ng pagkain. Isang simpleng ideya, ngunit may potensyal. Pag-uwi niya sa bahay, agad niyang ibinahagi ang kanyang naisip sa kanyang asawa. Paano kung magluto tayo at magbenta? Tanong niya. Napatingin ang kanyang asawa. Magbebenta? Oo, kahit simple lang. Ulam, kape, o kahit ano. Dagdag kita lang, paliwanag niya. Sandaling natahimik ang kanyang asawa. Pwede naman, marunong naman akong magluto, sagot nito.
Simulan natin sa maliit, dagdag ni Mang Lito. Kinabukasan, maaga silang gumising. Habang naghahanda si Mang Lito para sa kanyang biyahe, ang kanyang asawa naman ay nagsimulang magluto ng simpleng ulam. Pagkatapos ng kanyang umagang biyahe, bumalik siya sa bahay at tumulong sa pag-aayos ng kanilang maliit na pwesto sa harap ng bahay. Isang mesa, ilang ulam, at isang simpleng karatula. Sa unang araw ng kanilang pagbebenta, kakaunti lamang ang bumili. Ngunit hindi sila nawalan ng pag-asa. "Okay lang yan," sabi ni Mang Lito. "Simula pa lang." Sa mga sumunod na araw, unti-unting dumami ang bumibili. May mga kapitbahay na natutuwa sa lasa ng luto ng kanyang asawa. May mga dumadaan na napapahinto. Unti-unti, nagkaroon ng maliit na daloy ng kita. Isang gabi, habang binibilang nila ang kanilang kinita, napangiti ang kanyang asawa. "Lito, mas okay ito kaysa dati," sabi nito. Tumango si Mang Lito. Hindi man kalakihan ang kanilang kita, ngunit ito ay sapat upang madagdagan ang kanilang panggastos. Lumapit ang kanilang anak. "Tay, may tindahan na tayo?" tanong nito. Ngumiti si Mang Lito. "Oo anak, maliit pa lang. Pero atin yan." Sa gabing iyon, muling lumabas si Mang Lito at tumingin sa kanyang jeep. Ngunit ngayon, hindi na lamang ito ang kanyang sandigan. May bago na siyang pinanghahawakan. Sa gitna ng hirap, natutunan niyang may mga pagkakataon na ang solusyon ay hindi agad malaki o perpekto. Minsan, nagsisimula ito sa maliit. Isang ideya, isang hakbang, isang pag-asa. At sa simpleng simula na iyon, unti-unting nabubuo ang bagong direksyon ng kanyang buhay. Lumipas ang mga linggo, at ang maliit na pwesto ni Mang Lito ay unti-unting nakilala sa kanilang lugar. Ang simpleng lutong bahay ng kanyang asawa ay naging paborito ng mga kapitbahay at maging ng ilang dumaraan na manggagawa. Sa umaga, bumibiyahe pa rin si Mang Lito. Sa tanghali, tumutulong siya sa kanilang maliit na tindahan. Sa hapon, bumabalik siya sa kalsada upang muling maghatid ng mga pasahero. Hindi madali ang ganitong rutina. Ngunit ngayon, may direksyon na ang bawat pagod. Isang araw, habang abala ang kanyang asawa sa pagluluto, napansin ni Mang Lito na mas marami ang bumibili kaysa dati. "Parang dumarami na ang suki natin," sabi niya. Ngumiti ang kanyang asawa. "Oo nga, may nagtanong pa nga kung pwede raw umorder araw-araw." Napaisip si Mang Lito. "Pwedeng dagdagan natin ang luto," sabi niya. Ngunit agad ding napalitan ng pag-aalala ang kanyang mukha. Pero dagdag gastos din iyon. Doon nagsimula ang panibagong hamon. Upang lumaki ang kita, kailangan nilang maglabas ng mas malaking puhunan. Ngunit paano kung hindi mabawi? Kinagabihan, nag-usap silang mag-asawa. "Kung magdadagdag tayo ng luto, kailangan nating bumili ng mas maraming sangkap," sabi ng kanyang asawa. Tumango si Mang Lito. "At kailangan din ng dagdag na oras," dagdag nito. Tahimik silang dalawa. Sa bawat pagkakataon na sumusubok silang umangat, may kaakibat itong panganib. "Subukan natin," sa wakas ay sabi ni Mang Lito. Napatingin sa kanya ang kanyang asawa. "Sigurado ka?" "Kung hindi tayo susubok, mananatili lang tayo sa ganito," sagot niya. Kinabukasan, nagpasya silang magdagdag ng putahe. Mas maaga silang gumising. Mas maraming niluto. Mas maraming pagod. Sa unang araw ng kanilang pagdagdag, hindi agad nabenta ang lahat. May natirang pagkain.
At iyon ang kinatatakutan nila. Sayang, mahinang sabi ng kanyang asawa. Ngunit hindi agad sumuko si Mang Lito. Normal lang yan, hindi agad-agad, sabi niya. Sa mga sumunod na araw, may mga pagkakataong sold out sila. May mga pagkakataon ding may natitira. Ngunit unti-unti, natutunan nilang balansihin ang kanilang niluluto. Isang hapon may lumapit sa kanilang pwesto na isang lalaki. "Masarap ang luto ninyo," sabi nito. "Salamat po," sagot ng kanyang asawa. "Pwede ba kayong mag-supply sa maliit naming tindahan?" tanong nito. Napatingin si Mang Lito. "Supply?" ulit niya. "Oo, araw-araw kami naghahanap ng ulam na ibebenta. Kung kaya ninyo kukunin namin," paliwanag ng lalaki. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras para kay Mang Lito. Ito na ba ang pagkakataon? O isa na namang panganib? Pagkaalis ng lalaki, agad silang nag-usap. "Lito, malaking bagay yun," sabi ng kanyang asawa. "Oo," sagot niya. "Pero mas malaking responsibilidad. Kung tatanggapin nila ito, kailangan nilang mas paghandaan. Mas maraming luto, mas maraming gastos, mas maraming oras." Tahimik siyang naupo. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang hirap sa jeep, ang sakit sa construction, ang maliit na simula ng kanilang tindahan. Ngayon, may pagkakataon silang lumago. Ngunit may kasamang takot. "Tanggapin natin," sa wakas ay sabi ni Mang Lito. Nagulat ang kanyang asawa. "Sigurado ka?" Tumango siya. "Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan." Kinabukasan, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Mas maaga silang gumising. Mas marami silang niluto. Mas mabigat ang trabaho. Ngunit kasabay nito, mas lumaki ang kanilang kita. Hindi pa man perpekto, ngunit malinaw na ang pagbabago. Sa gabi, habang binibilang nila ang kanilang kinita, hindi na lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanilang lakas ng loob, sa kanilang pagtitiyaga, sa kanilang desisyong hindi sumuko. Lumapit ang kanilang anak. "Tay, ang dami na nating pagkain," masaya nitong sabi. Ngumiti si Mang Lito. "Oo, anak, at sana mas dadami pa." Lumabas siya at muling tumingin sa kanyang jeep. Ngunit ngayon, iba na ang kahulugan nito. Hindi na lamang ito simbolo ng kanyang kabuhayan, kundi paalala ng kanyang pinanggalingan. Sa gitna ng kanilang unti-unting pag-angat, natutunan ni Mang Lito ang isang mahalagang bagay. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagdating sa dulo, kundi sa bawat pagsubok na pinili mong harapin. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Dahil sa bawat pag-angat, may kasunod na panibagong hamon. Dumating ang mga araw na tila unti-unting nagbabago ang takbo ng buhay ni Mang Lito at ng kanyang pamilya. Ang maliit nilang pwesto na minsang nagsimula sa isang mesa at ilang putahe ay ngayon ay mas organisado na. May mas maayos na ayos, mas maraming niluluto at mas maraming bumibili. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw pa rin na kulang ang kita. May mga pagkakataon na pagod sila. Ngunit hindi na tulad ng dati. Hindi na sila nawawalan ng pag-asa. Isang umaga, habang abala ang kanyang asawa sa pagluluto, napansin ni Mang Lito ang kanyang jeep na nakaparada sa gilid ng kanilang bahay. Matagal na niya itong hindi nagagamit ng tuloy-tuloy. Lumapit siya rito at hinawakan ang manibela. Tahimik.
Parang maraming alaala ang nakapaloob dito. Dito siya nagsimula. Dito niya naranasan ang hirap. At dito rin siya natutong lumaban. Lito, tawag ng kanyang asawa mula sa loob ng bahay. Kailangan ko ng tulong dito. Luminga siya. At sa sandaling iyon, napangiti siya. Iniwan niya ang jeep at bumalik sa loob. Habang tumutulong siya sa paghahanda ng pagkain, napansin niyang mas maayos na ang kanilang sistema. May mga suki na silang bumabalik araw-araw. May mga order na rin mula sa ibang tindahan. Ang layo na ng narating natin, sabi ng kanyang asawa. Tumango si Mang Lito. Hindi ko nga akalain, sagot niya. Pagsapit ng tanghali, halos ubos agad ang kanilang paninda. May ilang nahuli at hindi na nakaabot. Bukas na lang ulit, sabi ng kanyang asawa sa mga customer. Ngunit sa kabila nito, makikita ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Hindi man nila naibigay ang lahat, sapat na ang kanilang naabot. Sa hapon, naupo si Mang Lito sa labas ng kanilang bahay. Tahimik siyang nakatingin sa kalsada. Dati, ito ang kanyang mundo. Ngayon, isa na lamang itong bahagi ng kanyang kwento. Lumapit ang kanyang anak at umupo sa tabi niya. Tay, sabi nito, masaya ka na po ba? Napatingin si Mang Lito sa kanya. Hindi agad siya sumagot. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat. Ang hirap sa jeep, ang sakit sa construction, ang maliit na simula ng kanilang tindahan, at ang unti-unting pag-angat. Oo, sa wakas ay sabi niya. Masaya na ako. Ngumiti ang kanyang anak at yumakap sa kanya. Kinagabihan, nag-usap silang mag-asawa. Lito, sabi ng kanyang asawa, ano na ang plano natin sa susunod? Napaisip siya. Hindi na siya katulad ng dati na naghihintay lamang. Ngayon, handa na siyang mangarap muli. Palakihin pa natin ito, sagot niya. Unti-unti, tumango ang kanyang asawa. Kasama mo ako, sabi nito. Lumabas si Mang Lito at muling tumingin sa kanyang jeep. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito simbolo ng kanyang problema. Isa na lamang itong paalala na minsan siyang nagsimula sa hirap at hindi siya sumuko. Dahan-dahan siyang lumapit dito at hinaplos ang gilid. Salamat, mahina niyang sabi. Sa ilalim ng tahimik na gabi, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi man niya kontrolado ang pagtaas ng diesel. Hindi man niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang kita noon. Ngunit natutunan niyang kontrolin ang kanyang desisyon. At sa simpleng katotohanan iyon, nagbago ang kanyang buhay. Si Mang Lito ay hindi na lamang isang jeepney driver na nawalan ng kita. Siya ay isang taong natutong bumangon, magbago, at lumaban. Sa pagtatapos ng kanyang lumang landas, nagsimula ang bago. Hindi perpekto, hindi madali, ngunit puno ng pag-asa. Wakas.